kung isipin nyo maigi, kailangang bumaba at tingnan mismo ng Diyos kung ano ang ginagawa ng mga tao sa loob ng Tore ng Babel. Pero hindi naka-specific sa Bible po kung ano yung totoong ginagawa po nila. Kasi hindi lang ito usapin na mataas ang gagawin po nila. Kung hindi, merong kakaibang ginagawa ang mga tao that time na naging dahilan ng pag-utlot ng paggawa ng Tore ng Babel at pagkakaroon ng iba't ibang lingwahe sa buong mundo. Pwedeng nakita mismo ng Diyos na ang mga tao sa loob ng Tore ay merong illegally practice na ginagawa po para makapunta sa heaven. Kasi by opening up portals in the realm of the spirit, pwedeng ito yung nangyayari kasi sa panahon ng Genesis, meron na mga manggagaway, may mga demonic sacrifices na pong ginagawa ang mga tao dito, shedding of blood and sexual perversion. Alam nyo po yon, pagtawag sa mga iba't ibang elemento ng spirito, pwedeng nakita ng Panginoon kahit hindi naka-indicate sa Bible, pero pwede nating isipin, ito ay teorya lamang na nakita ng Panginoon kung bakit niya pinatigil yung paggawa ng Tore. Biruin nyo mga kapatid, pwedeng gumagawa ang mga tao that time ng mga rituals, mga karumal-dumal, yung abomination sa Panginoon kasi makatarungan ng Diyos. Meron siyang dahilan para itigil ang isang bagay o magbigay ng judgment sa panahong iyan. Hindi malabong posible po yung ginagawa ng mga tao sa Tore ng Babel kasi sa panahon natin ngayon, merong company na tinatawag na CERN. Ito ang lumalabas na issue. Sila ay nagke-create ng dimension para makapasok ang tao doon. Ang CERN ay isang seeking answers company using most powerful particles accelerators. Sa madaling sabi, ito ay mukhang portal. Sa panahon po natin ngayon, ini-spread po yan sa mga movies, sa mga fictions, at ginagawang normal po ang mga bagay na yan. Kasi pwedeng merong behind po sa mga bagay po na ito. Alam naman natin sa panahon natin ngayon, marami ng pandaraya ang ginagawa ng kaaway para malaglag ang tao at mawala sa pananampalataya. Alam nyo, sa istorya ng Tore ng Babel, kung paanong gusto ng mga taong nagkaisa sila para mag-rebellion sa Panginoon. Hindi lang magkaisa para makagawa ng Tore, kundi magrebelde sa Panginoon. Ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa. Ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Spiritually speaking, ganito ang nangyayari sa mga tao. Gumagawa sila ng mga Tore nila. Gumagawa sila ng kagustuhan nila kahit labag ito sa kalooban ng Diyos. Tingin ka sa paligid. Tama po ba? Hail Satan! Hail Satan! Greetings. How may we recognize you? Kaya yung sobrang katalinuhan ng tao, may danger po dyan mga kapatid. Kasi sa huling panahon, lalaganap ang katalinuhan ng tao. Ito ang magiging dahilan para sila po ay mawala sa pananampalataya.